Coach, sa mga naging client mo, meron ka bang isa na sobrang naging memorable sa'yo na doon sa mga na-discuss nyo, na-advise mo sa kanya, tapos bigla kanyang binalikan na, Coach, thank you kasi dahil sa'yo okay na yung, alam mo yun? Actually, yung pinaka-memorable ko, marami din akong talagang mga rich clients. As in, may iba politician pa. Alam mo yun, talagang upscale type of clients. Pero none of them, hindi ko masabi talagang memorable. Kasi expected ko na yun. Kumaga mayaman may naman pera na sila eh. Parang ang pinag-uusapan lang natin. Open-minded na. Oo, kung ano yung paglalagay ng pera. For me, memorable sa akin, yung isang tao na nakinig sa talk ko, isa siyang janitor. Janitor siya ha, tapos sabi niya, ang dami niya natutunan doon sa talk na yon. Imaginein mo ha, dahil doon sa talk na yun, kumikita lang siya ng certain amount every month. Alam naman natin ang janitor. Janitor pa siya sa isang palengke. So just imagine how much lang yung kinikita niya. Pero sabi niya, yung necessity at saka yung importance, yung value talaga na meron kang ganitong klaseng pondo na immediate makukuha kapag kunwari may nangyari sa'yo. Nag-invest siya 4,000 a month. Not only for himself, pero pati yung asawa niya, kinunan niya. Sa iba, 4,000 a month, parang nag-hesitate pa. Kasi malaki na yun, no? For many, workers sa iba parang, natin. 4,000. Samantala kapag kunwari, magbo-buffet, parang okay lang gumastos ng 5,000, di ba? Pero yung 4,000 na yun, kaya siya memorable because doon ko na, parang, doon nagkaroon ako ng realization na at least, ito, no, kahit simpleng tao yung nakikinig sa akin, naintindihan niya yung value ng preparedness, na kapag kunwari pagdating ng panahon, gusto ko rin magpahinga, mag-retire, na kapag ako nagkaroon ng sakit, hindi ako magiging pabigat sa pamilya ko, hindi sila maghahanap ng uutangan, sila maghahanap kung saan sila kukuha ng sa PCSO, pipila, mga ganon. Yun yung pinaka-memorable sa akin because hindi ko in-expect na ang isang ganong klaseng tao ay willing magtabi ng pera just for his naman pala. family. Yes. So yun yung sagot sa tanong mo. That's inspiring. Very, siya. Okay. Mga minimum wage earner lang yung mga ganun, pero less than pa nga actually. Oo. Yun yung nakakagulat kasi 4,000 a month. Parang, para sa mga ganun yung klase ng income monthly, mabigat na siya kung iisipin mo. Yes. Pero kung iisipin mo naman long term, parang tama naman si Coach. Mas okay siya na dun mo nalang ilagay kaysa maubos naman kung saan-saan lang, di ba? Yes. Pero aminin niyo sa hindi, no? Well, that's good to know na meron kang, kumbaga, na-inspire na talagang mag-ipon and all that. Pero parang I feel na marami pa rin talaga sa mga Pinoy na, alam mo yun, parang feeling nila yung financial literacy is a luxury na or para lang naman yan sa mga negosyante, mga mayayaman. Nagdadaw talaga and sila. And all that, pag sa-save, naku, hindi naman need yan. Bahala na, na lang ako, 4-piece na lang or whatever. Ano naman yung take mo when it comes to those na ang thinking nila is luxury ang financial literacy? Dapat hindi kasi ang financial literacy is, for me parang kasama siya sa dapat natututunan ng bata pa lang. Yes. Oo, dapat nga sa Gano school. ka-early ba sana? Ako yung anak ko ngayon na 11 years old na yung anak ko ngayon, turning 12. Okay. Sa sobrang paniwala ko talaga sa financial literacy, in-enroll ko siya sa isang international certification na ang nagtuturo Indians. Sa kanila kasi, sa India, mga bata, tinuturuan nila ng financial literacy. Talaga? Yes. So as early as 10 years old siguro, tinuturuan na siya paano mag-ano ng stocks. Ano bang ibig sabihin ng inflation? Ano bang ibig sabihin ng savings? Kasi very important na alam na ng bata kung ano ba yung, paano nagtatrabaho ang pera. Kumbaga paano umiikot. O kahit piso lang yan, o kaya sentimo man lang yan. So for me, it's a necessity because marami ngayong nabubulag. Kaya alam mong Pilipinas talagang ganito. Daming na sa scam. Tapos ang daming bumuboto sa maling tao. Yeah. Because, yun nga, feeling nila instant money always comes kapag kunwari election. Alam mo yun? Lahat ng instant, puntahan, kung literate ka about money, you don't have to depend on people giving you money. Yes. Right. Diba? Don't accept that money. Choose the right person na kailangan mo talagang iboto para
talaga maging maayos yung bansa mo. Kasi without them giving you money, alam mo na yung perang pinaghirapan mo, mapapalago mo on your own. So hindi siya luxury, it should be a necessity talaga na lahat ng tao financially literate. Apparently nga lang, ang konti ng literate sa Pilipinas. Ano ba yan? Meron bang numbers yan? May insights ba tayo niyan in terms of... Yes, ang Bangko Sentral naglabas ng financial literacy quotient ng mga Pilipino. Ang baba. Hindi ko lang matanda yung certain percentage. Hindi ko alam na naglalabas sila nun. Pero that's good to know na doon pala nanggagaling. May certain questions na tinatanong si BSP, pag hindi mo nasagot yun ng tama, ibig sabihin, mababa yung financial literacy quotient mo. Saan tinatanong? May mga survey yan. Mga random surveys. Random surveys. Parang tama nga naman na parang, lalo na kung mga bata pa, na natututunan na nila. Kasi yung mga bata, hindi nila alam yung value ng money. Right. Diba? Akala nila dumarating na. Lalo na pag galing ka sa medyo well-off na pamilya, diba, na parang, tanggap lang ng tanggap. Mas lalo na syempre yung mga batang pinanganak na mahirap, diba? Parang, saka kinakasanayan kasi nila growing up. So maganda na bata pa lang may idea na sila, lalo na sa inflation. May gusto akong i-share kasi yung firstborn ko, 10 years old na siya ngayon. Pero nung 6 or 7 years old siya, ang naging theme ng birthday party niya is parang nagpa-bazaar ako sa kanila ng mga friends niya. So sila yung nagbantay. So parang introduction na siya to entrepreneurship. Tapos nagchika-chika kami konti. Parang tinuruan ko silang very light. Pero that was that time din na parang nagkaroon siya ng idea na he can actually earn money. So parang most likely, ang sumunod na nangyari is parang tinatry niya na i-figure out paano pa siya mag-earn ng money through the digital space kasi nag-edit siya ng video, nagpo-post na din and all that. Tapos medyo nasa creative siya na side. So mahilig siya mag-drawing din talaga and all that. And tinatry niya i-figure out 10 years old. Pero ayoko naman siyang parang, alam mo yun, bigyan ng sobrang daming concept, especially kung financial literacy nga. Pero now that you mentioned na pwede pala and helpful siya for the kids, especially, 10, 11, 12. Mukhang pwede ko na rin simulan. Saka practical skill yan ng math Diba, nag-aaralan natin ng math. Parang pinag-aaralan natin how to add, to subtract, ganyan, to get percentage. Financial literacy is just an offshoot of math. So why not? Tuwan mo lang ng konti. Kumbaga, actual na rin, no? Math na may konting financial literacy, it could have been a different case siguro sa atin ngayon. Nabitin ka ba? Para sa iba pang praktikal at diskarte finance tips, follow and subscribe sa Para-Paraan with Salmon on YouTube, Spotify, and other socials.